Okay. Hello, good morning po mga ka-neighbors. Bale, ito yung naging problem ko this morning. Nagsalang ako ng labahin ko dito sa aming washing machine. Ayan, medyo nagka-problema kasi maingay siya. So, ginawa ko, kinapa ko yung ilalim, binuksan ko, ipinos ko, binaba ko yung tiningnan ko, kinapa ko yung ilalim, mahina ka pa ako. Sabi ko baka may nalaglag na coins, hindi ko nakita sa mga pants. Wala naman, nakapa ko, ayan. Parang may buta. So, dinrain ko siya manually yung tubig. At noong mawala nga po yung tubig, ayan, almost drain na. Kasi nga, pinatay ko kasi kinapa ko baka kumakuryente, sabi ko. Hindi ko siya madrain sa machine. So, ayan, mano-mano nga. Ay, may natira pang konti. So, ang nangyari pala, ay, hindi kita makita. Ang nangyari pala, yung natanggal yung pinaka-roller sa loob. Nagulong sa loob. Bumagsak sa ilalim niya. So, ngayon, sinusolusyonan ng husband ko. Inalis na namin syempre siya sa sa pagkaka-plug niya for safety. Ayan, inaalis niya po yung screw o yung tornilyo sa gitna, yung tornilyo ng spinner. Hindi ko siya masyadong makita kasi nga ang against the light kami, pero ayan, tinatanggal niya po yung screw dun sa middle ng spinner niya. At nakikita nyo yung pinaka-roller niya na nakababad sa ilalim ng tubig. Butas, may butas siya. Okay. So, ayan, yung tornilyo, nakuha niya na. Hirap palang tanggalin to. Punta siyang katugon sa ilalim. So, ayan ngayon, ginamitan na po ng husband ko ng foam para ma-drain yung leftover na tubig. Hindi ko siya matabo Okay, so ito, natanggal din po at last yung pinakailalim. Ayun yung pinaka-roller na nalaglag. Nabali yung dito. Alin? Bali, ito yung nakakabit. Ito yung buo. Tapos, ito yung isang bahagi na natanggal. Naputol siya. Kung bakit siya naputol, siguro ay overuse na. Alin na naputol. Ito. Yan. Nawala yung pinakakabitan niya. Ano yan? Umiikot? Alin na umiikot? Ito, meron siya.
Okay, so ito po ang remedyo na kasalukuyang ginagawa ng husband ko. Bale, nagpunta kami ng epoxy, tapos kami ng welding rod, sakto, malaki siya. Yung sakto dun sa butas noong pinakanabali na part ng roller natin. Ayun. Okay. Close up natin. Okay, let's zoom down. So, lapit ko na lang. Tinignan niya kung gaano yung kahaba ito. Yung nakalabas, yung nakalitaw na part na pinapalitan niya. Sinukat niya na lang mismo doon sa ayan, ipinaris niya dito sa kabila. Problem pala sa cellphone ko. Bumibilim. O nagbidim talaga yung paligid pala. Bali, yan po yung whole process na ginagawa niya. Pero ang malinaw nito ay magmamano-mano po ako na pagtatapos ng ilalabhan ko. Kasi ay, syempre, naglagay tayo na epoxy. Hindi naman siya napakabilis na matutuyo. May curing time pa rin po yan, para ma-assure natin na talagang matibay yung ating pinaglagyan, yung ating ginagawa. Sayang naman kung medyo hilaw pa, ay gagamitin na, ilalagay na. So, ayan, nakasalukuyan ay naghahanap siya ng mainit na lugar para po siya ay mas mabilis na matuyo. Ang maigi naman, sa panahong iri ngayon ay mainit. So, baka may posibilidad na matuyo siya rin agad at hindi ako maglaban ng mano-mano. Medyo mahirap-hirap din po yun kasi mga pantalon. So, malaki. Siguro, aantayin ko na lang siyang matuyo. Kung abutin man siya mamayang hapon, pwede na rin. So, okay. Yan po muna for the meantime at antayin natin siyang matuyo. Pakita namin sa inyo yung development niya mamaya at yung pag ikinabit na at pag nagpa-function na ulit yung washing machine ko. Okay? Okay, ito na po mga ka-neighbors yung ating iniintay na matapos at ma-cure na. Nilagyan natin ng epoxy kahapon. Bali, ayan na. Ito yung isang side, tapos ito yung ginawa ng husband ko. Yung metal na rod,
inilagay dyan. Tapos nilagyan ng epoxy. Tapos, ito yung isa. Ito yung buo. Ayan, dahil sukat na sukat din yan dyan. At ngayon, ikakabit na namin. Ayan, napansin nyo yung nilagay niya. Kasi kanina medyo nahirapan siya. Ayan. Naglagay siya ng rod para guide doon sa paglalagay doon sa center board. Ayun, mahirap kasi alangan yung pwesto. Nakatiwarik lagi. So ayan, nakakatipid ako sa service center. Kung ito sa service center ko dinala, ay di i-schedule pa ako bago pa ako mapuntahan. At least, ayan, marunong siyang kot-kot ng mga ganitong bagay. Ayan, di advantage sa akin. Advantage sa amin. Kasi, mabilis nang magagawa. Nakatipid pa kami. Magkano ito? Diyos ko po. Kasi gaya nga nung isang beses na nasira yung itong washing machine. The first time na nasira siya, ayaw nang umikot. Naandar pero hindi naikot. Ayun pala yung fan belt. Tumawag siya sa service center pagdating dito. Sabi papaltan daw. Magkano ba ang sabi? 1.8? 1.8 bukod pa yung pinaka bayad doon sa visit noong technician. While nagkakandak siya ng checking, yun yung nasa service center, yung technician. Yung pala, ina-observe na ng husband ko. So, ayun, sabi niya, nung matapos, ay later na lang muna. Kumbaga, hindi kami nagpagawa. Tumingin siya on. Ayun, kumbaga natapos yun, no? Natapos yung usapan. Kumbaga, tatawag na lang uli kami kung igogo namin yung paggawa. Pag alis no technician, tumingin siya online. Magkano lang yung fan belt? 150. Within 2 days yata, na-deliver sa amin. O, hindi nagawa agad yun. Nakaangat yung itong lock. Yan, filter. Nagawa yung washing machine namin. Yun. Okay, natapos na ang ating problema sa washing machine. So, makakapaglaban na ako. Testing daw muna. Oo nga naman. Medyo hindi pala talaga luma na yung washing machine namin, pero able and functioning. Mga minor problem lang ang nagiging problem niya na kaya pang i-address ng husband ko. So hanggang hindi siya nasuko, ay di gagamitin muna namin. Sayang naman, functioning pa naman siya talaga. Wala kang water. Meron na ba? Ano ba pinindot mo? So ayan, functioning na po yung aming washing machine again. And so, that's it for today mga ka-neighbors. Nakatipid kami, naglalaban na ako, nakatipid kami. So, that's it for the day. Okay, sige po, salamat po sa inyong panonood.